Inakala ng aking biyena na hindi ko kayang makipaghiwalay. Kaya sa gitna mismo ng isang engranding piging, sinampal niya ako ng 2 beses sa harap ng maraming tao. Ngunit hindi niya inasahan na sa isang tawag ko lang sa telepono, guguho ang buong imperyo ng pamilya ng asawa ko sa mismong oras na iyon. Bumagsak ang unang sampal sa gitna ng bulwagan ng isang marangyang hotel sa BGC, kung saan umaalingaw-ngaw pa ang palakpakan, ang kalansing ng mga kupita ng wine at ang tawanan ng host sa entablado na tila ba ang buhay sa labas ay napakaganda at napakakinang. Tanging ako lang ang nakatayo sa isang madilim na sulok malapit sa hilera ng mga mesa. Nakatabingi ang mukha, umaangil ang tainga. Ang buhok kong maayos na nakapusod ay bumagsak sa aking mga balikat, at ang perlas na hikaw na pamana pa ng aking ina ay tumalsik, gumulong sa ilalim ng isang silyang may puting mantel. Ang ikalawang sampal ay sumunod agad, mas mabigat, mas malutong, na tila ba ibinuhos ni Doña Margarita ang aking biyanan ang 5 taon ng kanyang paghamak sa kanyang palad na tadtad ng gintong singsing. Gumasgas ang kanyang mga kuko sa aking pisngi, mahapdi at nakakapaso. Rinig na rinig ko ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Hindi gaanong malakas ang boses niya, pero sapat na para lumingon ang mga taong nakaupo sa malapit. Pipirma ka ba o hindi? Huwag mong isiping porke nananahimik ka, ay titiisin ka na lang ng pamilyang ito habang buhay. Nakatayo lang ako, hindi umiiyak, hindi umiiwas, hindi ko man lang hinawakan ang aking mukha. Kung ako ito 3 taon na ang nakararaan, marahil ay yumuko na ako at humingi ng tawad kahit hindi ko alam kung ano ang aking kasalanan. Kung ako ito 1 taon na ang nakararaan, marahil ay tumakbo na ako sa banyo. Nilock ang pinto, kinagat ang labi ko, at umiyak hanggang sa maubos ang aking paghikbi bago lumabas na parang walang nangyari. Pero iba ang gabi na ito. Ngayong gabi, sa piging para sa 15 anibersaryo ng San Diego Holdings ng pamilya ng asawa ko, sa gitna ng mga nagkikinisang mukha, mga mamahaling barong at suit, mga kumikinang na gown at mga plastik na pagbati, bigla kong naramdaman ang isang nakapagtatakang katahimikan sa aking puso. Suot ni Doña Margarita ang isang eleganteng dark green na modern Filipiniana, may malaking kwintas na perlas sa leeg, nakataas ang buhok, at makapal ang makeup. Sa malayo, mukha siyang isang kagalang-galang at makapangyarihang ginang. Pero sa ganitong kalapit na distansya, kitang-kita ko na hindi maitago ng makapal niyang foundation ang kaimbihan sa kanyang mga mata. Nakita ko ang pag-arko ng kanyang pulang-pulang labi na bumuo ng isang matalim at malamig na ngiti. 5 taon, nakikikain ka sa amin, nakikitira, dala mo ang apelido namin, tapos ni isang anak na lalaki hindi mo maibigay? Ngayon, binibigyan na kita ng maayos na daan para umalis? Nagmamalaki ka pa? Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang mamahaling clutch bag at inihagis ito sa mesa sa harap ko. Nag-slide ang mga papel at sa pinakaibabaw ay nakasulat ang malalaking letra, kasunduan sa paghihiwalay at annulment. Nakita ko na yan kaninang hapon. Ipinadala na ng abogado ng pamilya nila ang soft copy sa telepono ko. Ang mga kondisyon ay napakalamig, kaya pagkabasa ko, natawa na lang ako. Ako at si Victor ay kusang maghihiwalay. Ang anak kong babae, si Nena, ay mapupunta sa kustodiya ng pamilya ng lalaki. Aalis akong walang dala, hindi pwedeng humingi ng anumang ari-arian na naipundar sa panahon ng kasal. Pati na ang kondo na nakapangalan kay Victor na sa nakalipas na mga taon ay palihim kong hinuhulugan gamit ang sarili kong ipon. Yumuko ako at pinulot ang hikaw sa ilalim ng silya. Ang maliit na perlas ay may bitak na parang luhang namuo. Hindi iyon mamahaling gamit. Pares lang ng hikaw na isinusuot ng nanay ko noong dalaga pa siya. Bago siya mamatay, inilagay niya ito sa palad ko at nagbilin na kahit saan man ako magpunta, kailangan kong panatilihin ang aking dignidad. Ngunit sa loob ng 5 taon bilang manugang, inakala ko na ang pagtitiis ay pag-iingat sa reputasyon. Inakala ko na ang pananahimik ay pag-iingat sa pamilya. Inakala ko na kung magpaparaya ako ng kaunti, mas mamahalin nila ako. Hindi pala. May mga taong kapag nakitang nagtitiis ka, iisiping duwag ka. Kapag nakitang mabait ka, iisiping wala kang laban. Kapag nakitang hindi ka nagmamayabang ng yaman ng pamilya mo, ng bahay, ng pera, bibigyan nila ng karapatan ang sarili nilang tapakan ka. Inilagay ko ang hikaw sa aking palad at tumingala kay Doña Margarita. Mama, malaking piging ito ni Papa at ng kumpanya ngayon. Sigurado ba kayong dito nyo gustong pag-usapan ito?
Tumawa siya, manipis at mapanghamak. Alam mo palang malaking piging ito? Tingnan mo nga ang sarili mo, mumurahin ang damit, ang mukha mo parang laging inaapi. Nababagay ka bang tumayo sa tabi ng anak ko? Sinasabi ko sa'yo, kung marunong kang makiramdam, pirmahan mo yan ngayong gabi. Kung hindi, idedemanda kita at sisiguraduhin ng mga abogado ko na mawawalan ka ng anak at dangal. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak ng asawa ko na nakaupo sa malapit. Namukhaan ko si Tita Helen, ang kapatid ng biyenan ko, na tuwing Pasko ay hinahawakan ng kamay ko at sinasabing napakabait kong manugang. Pero ngayon ay iniwas ang tingin na parang hindi ako kilala. Isang ginang ang nagtakip ng bibig gamit ang panyo para tumawa. Sumulyap sa pulang marka sa pisngi ko, bago mabilis na bumalik sa kanyang wine glass. Bigla akong natawa. Sa loob ng 5 taon, ang pinakakinatatakutan ko ay ang pagkawasak ng pamilya. Natatakot akong lumaki ang anak ko nang walang kumpletong magulang. Natatakot akong malungkot ang tatay ko. Natatakot akong kutyain ng lipunan bilang isang babaeng hindi kayang panatilihin ang asawa. Ang takot na iyon ang nagkulong sa akin sa isang malawak ngunit malamig na bahay, kung saan ang bawat hapunan ay may panunuri, kung saan ang isang batang babae na gaya ng anak ko ay tinitingnan nang may buntong hininga ng kanyang lola dahil hindi siya magmamana ng apelyido, at kung saan ang asawa ko ay lalong nananahimik sa bawat sakit na nararanasan ng kanyang asawa. Pero ang 2 sampal na iyon ang bumasag sa hawlang nagkukulong sa akin. Kinuha ko ang mga papel, inayos ito, at ibinalik sa clutch bag ni Doña Margarita. Hindi po ako pipirma ngayon. Nagdilim ang kanyang mukha. Abat sumasagot ka pa? Hindi ako pipirma hindi dahil takot akong maghiwalay tayo, kundi dahil may gusto akong linawin sa harap ng buong pamilya. Matapos magsalita, tumalikod ako at naglakad papunta sa main table. Natigilan si Doña Margarita ng 1 segundo, bago mabilis na humabol at hinablot ang pulso ko. Bumaon ang kanyang mga kuko sa balat ko. Gusto mong gumawa ng eskandalo? Binabalaan kita. Kung ipapahiya mo ang pamilya San Diego ngayong gabi, hindi ko patatahimikin ang buong angkan mo. Ang probinsyanong pamilya mo, kahit kalingkingan ay hindi aabot sa yaman namin. Tiningnan ko ang kamay niyang nakahigpit sa braso ko. Tiningnan ang emerald ring na palagi niyang ipinagmamalaki na regalo ng anak niya. At dahan-dahang inalis ang mga daliri niya. Tama po kayo. Mayaman ang mga San Diego. Ang pamilya ko naman, hindi mahilig magyabang. Pero may isang bagay na hindi niyo naisip kailanman. Kumunot ang noo niya. Ano? Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Hindi niyo po talaga kilala kung sino ang pamilya ko. Natigilan siya. Sa isang maikling sandali, nawala ang yabang sa mukha niya. Dahil totoo, hindi niya alam. Kahit si Victor, hindi alam. Noong magkasintahan pa lang kami, tinanong niya kung ano ang trabaho ng pamilya ko. Sinabi ko lang na may maliit na negosyo ang tatay ko sa Visayas. Tumango lang siya at hindi na nagtanong. Pagkatapos naming makasal, itinuring na ako ng pamilya niya bilang isang probinsyanang swerteng nakapasok sa pinto ng mga mayayaman. At dahil gusto ko ng simpleng buhay, at ayaw kong madamay sa pera ng tatay ko ang kasal ko, hindi na rin ako nagpaliwanag kailanman. Nasa harap ng entablado ang main table. Ang biyenan ko, si Don Santiago, ay nakikipag-toast sa mga VIP. Namumula ang mukha dahil sa alak at pagmamalaki. Siya ang chairman ng San Diego Holdings, yumaman dahil sa real estate at construction. Nagpa-party siya sa hotel na ito sa Manila para ipagmalaki ang kanyang posisyon matapos ang ilang taong paglago. Nakita niya akong lumalapit at medyo nanigas ang ngiti sa labi niya. Ina, kung may problema man, sa bahay na natin pag-usapan mamaya. Tumayo ako sa harap ng mesa, bahagyang yumuko sa mga bisita at kalmadong nagsalita. Pasensya na po sa abala. Ako po si Ina, asawa ni Victor, manugang ng pamilya San Diego. Kanina lang, sinampal ako ng biyenan ko ng 2 beses at pinilit akong pirmahan ng mga papel para sa annulment sa kalagitnaan ng piging na ito. Gusto ko lang linawin ang lahat sa harap ng mga nakasaksi. Natahimik ang buong mesa. Napatayo si Don Santiago. Lasing ka na ba, Ina? Nasaan si Victor? Iuwi mo ang asawa mo ngayon din. Mula sa likod, nagmamadaling tumakbo si Victor. Gulo-gulo ang necktie, amoy alak ang hininga. Ang unang ginawa niya ay hindi tingnan ang pasa sa mukha ko, kundi hawakan ang braso ko. Pabulong siyang suminghal. Ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba alam kung gaano kaimportante ang gabing ito? Tiningnan ko ang lalaking minsang minahal ko ng sobra na handa kong isantabi ang lahat para lang pakasalan. Sinampal ako ng nanay mo. Hindi mo man lang ba itatanong kung nasaktan ako? Natigilan si Victor,
at nilingon ang kanyang ina. Malamig namang sumagot si Doña Margarita. Sinampal ko siya. At ano naman? Isang manugang na walang utang na loob, hindi makapagbigay ng apong lalaki, nakakapit sa yaman natin at ayaw umalis. Anong masama kung turuan ko ng leksyon? Kinagat ni Victor ang labi niya. Tiningnan niya ang ina niya, ang ama niya, ang mga bisitang nakatingin lang, bago lumingon sa akin. Ina, umuwi na tayo. Doon tayo mag-usap. Parang awa mo na, wag mo nang palakihin ang gulo. Ngumiti ako ng bahagya. Sa bahay niyo, palaging sinasabing, wag nang palakihin ang gulo. Pinapahiya ako ng nanay mo, sasabihin mo, tama na. Itinapon ng nanay mo ang niluto kong pagkain. Sasabihin mo, tama na. Nilalait ng nanay mo ang anak nating babae sa harap ng mga kamag-anak. Sasabihin mo, tama na. Ngayon sinampal ako ng nanay mo sa harap ng maraming tao at sinasabi mo pa rin na tama na. Pero Victor, hindi ako pumunta rito ngayon para sabihing tama na. Pumunta ako rito para tapusin ito. Pagkasabi noon, inilabas ko ang cellphone ko. Sa harap ng gulat na pamilya ng asawa ko, nagdial ako ng isang numerong matagal ko nang nakasave pero bihira kong gamitin sa mga panahong mahina ako. 2 ring pa lang, may sumagot na. Pa, kalmado pa rin ang boses ko pero nakabara na ang iyak sa lalamunan ko. Nandito po ako sa hotel, sa banquet ng pamilya ng asawa ko. Sinampal nila ako. Pinipilit nilang hiwalayan ko ang asawa ko. Pwede niyo po ba akong sunduin? Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Pagkatapos, isang malalim at matatag na boses ng matandang lalaki ang umalingaw-ngaw sa bawat salita. 10 minuto parating na si Papa. Pinatay ko ang tawag. Tumawa ng sarkastiko si Doña Margarita. At ano namang magagawa ng tatay mong pumunta rito? Isang matandang probinsyano pupunta sa Maynila para protektahan ka? Ina, huwag ka nang umarte. Ang pensyon ng tatay mo malamang hindi aabot para bayaran kahit isang mesa rito. Hindi ako sumagot. Humila ako ng silya. Naupo. Inilapag ang basag na hikaw sa mesa. Ipinagkrus ang mga daliri ko sa ibabaw ng aking hita at tahimik na naghintay. At sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, hindi ko na nadaramang nag-iisa ako. Ang buong bulwagan ng oras na iyon ay bumagsak sa isang kakaibang katahimikan. Hindi ang formal na katahimikan ng isang grandeng piging, kundi ang uri ng katahimikan kapag naamoy na ng mga tao ang paparating na bagyo, ngunit walang gustong magsalita. Mahina pang tumutugtog ang banda sa entablado. Ang host ay nakatayo sa tabi ng podium, hawak ang mikropono pero nakatitig sa main table. Ilang mga bisita ang unti-unting nagbaba ng kani-kanilang mga wine glass. Ako ay nanatiling nakaupo sa silyang may puting mantel. Ang basag na hikaw sa harap ko ay nagsilbing maliit na tuldok sa mahabang 5 taon ng aking pagtitiis. Nanatiling nakatayo si Doña Margarita, tuwid ang likod, bahagyang nakataas ang baba, pinapanatili ang kanyang nakagawiang kayabangan. Ngunit nakita ko na ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang clutch bag. Namumuti ang mga buko ng daliri dahil kahit matapang ang bibig niya, sa loob-loob niya ay nagsisimula na siyang mainis sa aking pagiging kalmado. Ang ginang na nasanay na laging nakikita akong nakayuko, nasanay sa aking mga opo, nasanay na nakikitang nilulunok ko ang aking luha, ay hindi maintindihan kung bakit ngayong gabi, nakaupo ako roon, may bakat pa ng sampal, namumula ang mata sa sakit, ngunit tuwid ang likod at hindi umiiwas ng tingin. Si Victor na nasa tabi ko ay mukhang galit at naguluhan. Inabot niya ako para patayuin muli. Pero napahinto siya nang makitang nakatingin ang mga bisita sa main table. Marahil sa isip niya, ng oras na iyon ay hindi ang pag-aalala sa asawa, kundi ang takot na ang eskandalong ito ay maging mantsa sa piging na pinaghandaan ng kanyang ama ng buong buwan. Kaya't yumuko siya, pinalambot ang boses na parang inaalo ang isang pasaway na bata. Ina, alam kong nasasaktan ka, pero huwag mo namang gawin ito. Umuwi na tayo at doon nating ayusin. Kung anong gusto mo, kakausapin ko si Mama. Tumayo ka na, iuuwi na muna kita. Tiningala ko siya. Tiningnan ko ang mukha na minsang nagpaniwala sa akin na maaari kong ipagkatiwala rito ang buong buhay ko. Ang mga mata na minsan ay napakalambing noong nag-iibigan pa kami, ngunit ngayon ay puno na lang ng pagmamadali at panunumbat. Tinanong ko siya ng mahina, Victor, kung ang nanay mo ang sinampal ngayon, sasabihin mo ba sa kanyang umuwi na para doon na lang mag-usap? Natameme si Victor.
Hindi malakas ang tanong ko pero sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Mabilis na kumunot ang noo ni Don Santiago. At ang matatalim niyang mata ay tiningnan ako. Na tila ba ginagamit ang kapangyarihan bilang tagapangasiwa para ibaon ang issue. Ngunit may mga bagay na kapag nabasag na, hindi na pwedeng buuin pa ng perpekto. Tulad ng perlas sa hikaw ng nanay ko. Kahit ipaayos pa, may lamat na sa loob. Lalong nagalit si Doña Margarita nang makitang hindi makasagot ang anak niya. Humakbang siya palapit at idinuro ang mukha ko. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa akin. Ako ang ina niya. Asawa ka lang. Malaki ang pinagkaiba natin. Ang asawa pwedeng palitan. Ang ina ay iisa lang. 5 taon ka sa pamilya namin. Palagi kang mahinhin magsalita. Pero ang itim pala ng budhi mo. Tumawag ka pa talaga ng tatay mo? Ano? Para makikain din ang buong pamilya mo rito sa Maynila? Nanatili akong tahimik at hindi pinansin ang kanyang malulupit na salita. Alam kong may mga alitan na kapag mas pinatulan, lalong nagmumukhang mura at mababaw. Hindi kailangan ng pagsigaw para iparating ang katotohanan. Kusang papasok ang katotohanan sa tamang oras, kalmado, malinaw, at sapat para patahimikin habang buhay ang mga taong nanghamak sa iyo. At eksaktong 10 minuto ang lumipas, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Hindi basta bumukas, tinulak ng maluwang ng mga tauhan ng hotel ang 2 mabibigat na kahoy na pinto. Sa liwanag ng hallway sa labas, lumitaw ang anino ng isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng abong suit. Halos puti na ang buhok niya. Hindi gaanong katangkaran pero napakatuwid ng tindig, mabagal ngunit matatag ang bawat hakbang. Sa likod niya ay may 2 kasama. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may suot na salamin at hawak na brown briefcase, at isang babaeng nasa 40 seconds, nakasuot ng itim na business attire, kalmado ang mukha, matalim ang tingin, na parang taong sanay humawak ng malalaking problema ng tahimik. Nang makita ko siya, parang may dahan-dahang pumisil sa puso ko. Siya ang papa ko, si Don Eduardo. Ang taong inakala ng pamilya ng asawa ko na isang probinsyanong matanda na may paraket-raket lang na negosyo sa Cebu. Ang taong madalas kutyain ni Doña Margarita na walang naitutulong kaya wala raw karapatang magsalita. Ang taong kahit si Victor ay hindi man lang nag-abalang kilalanin ng lubusan dahil iniisip niyang galing ako sa simpleng pamilya at swerte na akong nakapangasawa ng mayaman. Naglakad ang papa ko sa pagitan ng mga tahimik na mesa. Wala siyang tiningnan. Wala rin siyang kailangang magpakilala sa kanya. Huminto ang mga mata niya sa mukha ko. Diretso sa pulang marka sa kaliwang pisngi ko at sa maliit na gasgas malapit sa tainga. Sa isang segundo, nakita kong nagdilim ang kanyang matatandang mata. Walang ingay, walang sumabog na galit, ngunit parang may isang malalim at mapanganib na alon ang nabuo sa loob niya. Huminto siya sa harap ko. Naging malalim ang boses niya. Sino ang nanampal sa anak ko? Bago pa ako makasagot, malamig na tumawa si Doña Margarita. Marahil ay hindi pa rin niya kilala kung sino ang nasa harap niya, o mas tamang sabihin na sanay na siyang husgahan ang mga tao sa panlabas na anyo at mababaw na tsismis, kaya nang makitang hindi nagdala ng napakaraming bodyguards o nagpamalas ng kayabangan ng papa ko, bumalik agad ang kanyang pagkamataas. Ako ang sumampal. Bakit? Ikaw ba ang tatay niya? Sakto ang dating mo. Turuan mo nga ang anak mo. Isang manugang na hindi alam ang lugar niya. Nag-eeskandalo sa gitna ng mahalagang piging ng pamilya namin. Malamang masyado niyo siyang kinunsinte sa inyo kaya naging ganyan. Hindi siya agad tiningnan ng papa ko. Yumuko lang siya at pinulot ang basag na hikaw sa mesa. Inilagay ito sa palad ko at malumanay na nagsalita. Itago mo anak, ang gamit ng nanay mo. Huwag mong iniiwan sa mesa ng ibang tao. Isang pangungusap lang iyon, pero nagbara ang lalamunan ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang hikaw. Namumuo ang luha, pero pinipigilan kong umiyak. Nakapagpasya na ako. Ngayong gabi, ayaw kong magmukhang kaawa-awang babae sa harap ng lipunan. Gusto kong maging isang babaeng may karapatang umalis sa kasal, nananakit sa kanya, nang hindi kailangang yumuko at humingi ng pahintulot kanino man. Doon lang tiningnan ng mabuti ni Don Santiago ang papa ko. Noong una, inis lang ang nasa mukha niya dahil sa isang estrangherong sumira sa piging. Ngunit mabilis na nagbago ang ekspresyon niya. Nanginig ang wine glass sa kamay niya. Tiningnan niya ang papa ko. Pagkatapos ay ang lalaking may salamin sa likod nito
At ang babaeng nakaitim na nagbukas ng isang tablet. Ang mukha niyang kanina'y namumula sa alak ay biglang namutla. Don. Don Eduardo. Nanginginig ang boses ni Don Santiago, sapat para mapansin ng mga nasa malapit. Lumingon si Doña Margarita sa asawa niya. Kilala mo siya? Hindi agad sumagot si Don Santiago. Napalunok siya, mabilis na umalis sa upuan, at walang kusa na inayos ang kanyang suit, na parang isang empleyado na haharap sa isang taong may mas mataas na posisyon kaysa sa kanya. Don Eduardo, pasensya na. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam na anak niyo pala si Yina. Ang mga salitang iyon ay parang malaking batong inihagis sa isang kalmadong lawa. Agad na kumalat ang mga bulungan sa buong bulwagan. May mga nagtanong, sinong Eduardo? May mga nakakilala na at nanlaki ang mga mata. Dahil sa industriya ng construction at materials sa bansa, ang pangalang Eduardo ng Cebuano Prime Holdings ay hindi basta-basta binabanggit. Hindi mahilig lumabas sa mga pahayagan ang papa ko, at lalong hindi mahilig magyabang ng yaman. Pero ang Cebuano Prime Holdings, na itinayo niya mula sa wala sa loob ng 30 taon, ay kumokontrol sa malalaking supply ng materials, logistics, at naglalakihang infrastructure projects. Samantala, ang San Diego Holdings ni Don Santiago, sa totoo lang, ay umaasa sa nakalipas na ilang taon sa supply chain at credit lines mula sa mga kumpanyang nasa ilalim ng Cebuano Prime para patuloy na mabuhay. Nang marinig iyon ni Doña Margarita, nanigas ang mukha niya pero sinubukan pa ring magmatapang, Cebuano Prime? Porke may pera? May karapatan na siyang manakot dito? Usaping pamilya ito. Ano mo? I, 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 I. Kung walang utang na loob ang manugang, tuturuan siya ng biyenan. May batas bang nagbabawal doon? Ang lalaking may salamin sa likod ng papa ko ay humakbang at naglapag ng isang calling card sa mesa. Napakakalmado ng boses niya. Magandang gabi, Doña Margarita. Ako si Attorney Carlos, legal counsel ni Ina at ng pamilya ni Don Eduardo. Ang pananakit ninyo sa isang tao sa pampublikong lugar. Pagpupilit na papirmahin siya sa isang annulment at separation agreement na pabor lamang sa inyo, pati na rin ang pagbabanta na tanggalan ng karapatan ang isang ina sa kanyang anak, ay nai-record at gagamitin bilang legal na batayan. Hindi kami narito para manakot. Narito kami para protektahan ang aming kliyente alinsunod sa batas. Ang babaeng nakaitim ay lumapit din, binuksan ang tablet, at nagsalita ng kalmado, pero malinaw ang bawat salita. Ako naman po si Helena, ang independent auditor ng Cebuano Prime Holdings. Habang nandito po ako, nais ko ring ipaalam kay Don Santiago na lahat ng supply contracts sa pagitan ng Cebuano Prime at San Diego Holdings ay ire-review simula bukas ng umaga. Lalo na ang 3 past due accounts, 2 guarantee records, at isang proyekto na may hinalang misallocation ng pondo. Gagawa kami ng formal na liham. Hindi kami makikipag-usap ng verbal sa mesang ito. Napaurong si Don Santiago. Napahawak ang kamay sa gilid ng mesa. Kitang-kita ko ang matinding panic sa mukha niya. Ang lalaking kanina ay nakaupo sa pwesto ng may-ari. Ang lalaking nanahimik nang laitin ako ng asawa niya. Ang lalaking itinuring na maliit na bagay lang sa pamilya ang aking pagtitiis. Ngayon, naiintindihan na niya na ang tinawag niyang usaping pamilya ay nakasagi sa mismong pundasyon ng kanyang kumpanya. Nakatayo si Victor sa tabi. Nawala na ang pagkalasing sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ako. Nanginginig ang mga labi. Yina, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tinitigan ko siya ng matagal. Hindi na kasing sakit ng dati. Tanging pagod at kakulangan na lang ang nararamdaman ko. Gusto ko kasing mahalin mo ako dahil ako si Yina at hindi dahil anak ako ng tatay ko. Pero nagkamali ako. Nung inakala mong wala akong backer, trinato niyo ako ng pamilya mo na parang basahan. Yumuko si Victor at hindi nakapagsalita. Humarap ang papa ko kay Don Santiago. Hindi malakas ang boses niya, pero walang sino man sa main table ang naglakas loob na sumingit. Don Santiago, pinakasalan ng anak ko ang anak mo ng 5 taon. Hindi ko kailanman hiniling na irespeto niyo siya, dahil lang anak ko siya. Ang tanging hiling ko ay makapamuhay siya ng maayos bilang asawa, bilang ina, at bilang normal na tao. Pero ngayong gabi, sinampal ng asawa mo ang anak ko sa harap ng maraming tao. Ang anak mong lalaki ay nakatayo lang at natatakot mapahiya, habang ikaw naman ay gustong ibaon ang issue para matapos na. Kung ganito, hindi na tayo mag-uusap ng may damdamin.
Batas at obligasyon na lang ang pag-uusapan natin. Nanginginig na ang boses ni Doña Margarita. Anong gusto mo? Tiningnan ng papa ko ang pulang pasa sa mukha ko, bago dahan-dahang sumagot. Gusto kong makipaghiwalay ng maayos ang anak ko. Ang kustodiya ni Nena ay mananatili sa ina niya. Hahatiin ang mga ari-arian ayon sa batas. At ibabalik ang personal na perang inilabas ng anak ko para sa kondo ng malinaw at isang paghingi ng tawad. Hindi mo kailangang lumuhod. Hindi ko tinuturuan ang anak kong gamitin ang kahihiyan ng iba para pagtakpan ang sugat niya. Pero kailangan mong humingi ng tawad sa kanya sa harap ng mga taong pinahiya mo siya. Dahil sa mga salitang iyon, napaiyak ako. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil matapos ang 5 taon, may isang taong tumayo sa harap ko at nagsabing, hindi ko kailangang maging malupit para makuha ang katarungan. Nanginginig ang mga labi ni Doña Margarita, habang si Don Santiago ay nakapikit na parang nawalan ng lahat ng dignidad na sinubukan niyang itayo sa gabing ito. Humakbang paabante si Victor. Namamaos ang boses. Tito, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Di. Hindi sumagot ang papa ko para sa akin. Lumingon lang siya at tiningnan ako. Lumambot ang kanyang mga mata. Ikaw ang magdesisyon, anak. Hindi ka pipilitin ng papa. Tumayo ako at tiningnan si Victor. Tiningnan ang aking biyenan, ang aking biyenang lalaki, at ang buong bulwagan na nakasaksi nang saktan ako at nanahimik. Sinabi ko ng malinaw ang bawat salita. Makikipaghiwalay na ako. At sa pagkakataong ito, hindi aalis ng walang dala at hindi ko hahayaang gawing pambayad ang anak kong babae ng kahit na sino. Matapos kong sabihin iyon, bumagsak muli sa mas mabigat na katahimikan ng bulwagan. Dahil naiintindihan ng lahat na kapag nag-aaway pa ang mag-asawa, ibig sabihin gusto pa nilang isalba. Pero kapag kalmadong binanggit ng isang babae ang paghihiwalay, nang walang luha at walang panunumbat, ibig sabihin ay narating na talaga nila ang dulo. Nakatayo lang si Victor sa gitna ng kawalan. Pulang-pula ang mga mata na nakatitig sa akin na parang hinahanap ang babaeng ilang beses nagpalampas ng kasalanan para sa kanya. Nagtiis sa biyenan, nagtiis sa masasakit na salita, at nagpuyat ng mag-isa sa pag-aalaga ng bata habang siya'y nasa business meetings o mas piniling makipag-inuman sa mga kaibigan kaysa umuwi. Pero kahit gaano katagal siyang tumitig, hindi na niya makikita ang babaeng iyon. Dahil ang babaeng iyon ay dahan-dahang namatay sa loob ng 5 taon. Namatay mula sa mga panlalait, namatay mula sa pagpapabaya, namatay mula sa mga paghingi ng tulong na sinagot lang ng tama na. Bumagsak sa silya si Don Santiago, na tila tumanda ng 1 dekada sa loob lang ng 1 gabi. Si Doña Margarita naman ay nakatayo pa rin, nanginginig ang labi sa galit kaysa sa pagsisisi, dahil ang isang taong sanay mang-apak ng iba, na ginagamit ang lakas para diktahan ang tama at mali. Ang pinaka-hindi matatanggap ay hindi ang mawalan ng pera, kundi ang katotohanang ang manugang na dati niyang minamaliit ngayon, ay nasa posisyong magpapayuko sa kanya. Wala na po akong gustong sabihin dito. Utos ng papa ko kay Attorney Carlos na tipunin ang lahat ng dokumento. Pagkatapos ay bumaling sa akin. Uwi na tayo, anak. Tumango ako. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, isang munting boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng bulwagan. Mama, nagulat ako at lumingon. Nakatayo doon si Nena. Suot niya ang light yellow na damit na binili ko 2 buwan na ang nakararaan. Medyo gulo-gulo na ang buhok niyang nakapusod sa magkabilang gilid, at yakap-yakap ang paborito niyang lumang stuffed toy na kuneho. Sa tabi niya ay ang yaya ng pamilya ng asawa ko, mukhang tarantang-taranta, na parang may natuklasang masama. Parang tumigil sa pagtibok ang puso ko. Mula kanina, kahit sinampal ako, pinilit pumirma sa annulment, at ipinagtulakan sa dulo. Pinilit kong maging kalmado. Pero nang makita ko ang anak ko sa gitna ng maraming tao, gumuho ang lahat ng katatagan ko. Mabilis akong naglakad palapit sa kanya. Nena, anong ginagawa mo rito? Tumingala ang bata sa mukha ko, at nanlaki ang inosenteng mga mata niya. Mama, nasaktan ka po ba? Inabot ng maliit niyang kamay ang pulang marka sa pisngi ko. Sino pong nanakit sa'yo? Walang sumagot. Tahimik ang buong bulwagan. Lumingon si Nena kay Doña Margarita. Si Lola po ba ang nanakit sa mama? Nanigas ang mukha ni Doña Margarita. Anong alam ng bata sa sinasabi niya? Pero hindi natakot si Nena. Dubaga, 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 dubaga.
Dubaga, 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 dubaga. 5 taong gulang pa lang siya at hindi pa naiintindihan ang mundo ng matatanda. Pero ang mga bata ay may kakaibang abilidad. Palagi nilang nakikita ang katotohanan. Niyakap niya ang binti ko. Galit po si Lola kay Mama. Sabi niya po kahapon, bad daw po si Mama. Nanigas ang buong katawan ko. Bahagyang kumunot ang noo ng papa ko. Tiningnan ni Don Santiago ang asawa niya. Ano pang sinabi mo sa apo natin? Nataranta saglit si Doña Margarita bago suminghal. Kung ano-ano lang ang natatandaan ng bata. Pero nagpatuloy si Nena. Sabi po ni Lola, kung aalis si Mama, maiiwan daw si Nena kay Lola. Sabi po ni Lola, hindi na daw po kailangan ni Mama si Nena. Pagkarinig ko noon, namula ang ilong ko sa sakit. Kaya pala sa lahat ng panahong sinusubukan kong panatilihing buo ang pamilya para sa anak ko, tahimik nilang itinatanim sa isipan ng bata ang ganitong mga kaisipan. Yumuko ako at niyakap ng mahigpit ang anak ko. Ibinaba ng bata ang mukha niya sa balikat ko at bumulong. Mama, wag mo pong iwan si Nena ah. Hindi ko na talaga napigilan. Tumulo ang luha ko sa buhok ng anak ko. Hindi ka iiwan ni Mama. Talaga po? Talaga. Kahit ayaw ng lola mo kay Mama, mas hinigpitan ko ang yakap ko sa kanya. Kahit sinong ayaw kay Mama, Mama pa rin ako ni Nena. Nakatingin lang sa amin ang papa ko sa likod. At namula rin ang mga mata niya. Maaga siyang nabalo. Naiintindihan niya ang pakiramdam ng isang bata na takot mawalan ng mahal sa buhay. Kaya mas naiintindihan niya ang aking pagtitiis sa loob ng 5 taon na ang malaking dahilan ay ang anak ko. Maya-maya, malumanay siyang yumuko at binuhat ang kanyang apo. Halika, iuuwi ka na ni Lolo Eduardo. Naguguluhan si Nena. Lolo Eduardo? Oo, ako ang lolo mo. Totoo. Ngumiti ang papa ko. Iyon ang unang ngiti niya simula nang pumasok siya sa bulwagan. Tinitigan siya ng bata ng ilang segundo bago biglang ipinulupot ang mga braso sa leeg niya. Kamukha po ni Lolo si Mama. Natahimik muli ang buong bulwagan. Kahit si Attorney Carlos ay napangiti ng bahagya. Dahil totoo nga na magkamukha kami, mula sa mga mata hanggang sa tangos ng ilong. Kaya lang, sa nakalipas na 5 taon, walang nag-abalang tumitig ng maayos. Umalis ang aming sasakyan mula sa hotel na iniwan ang kaguluhan sa likuran. Sa pagkakataong ito, nakaupo ako sa tabi ng anak ko. Nakatulog na si Nena habang nakasandal sa balikat ko. Nakaupo sa harap ko ang papa ko. Dumaraan ang mga ilaw ng skyway sa bintana ng sasakyan. Matagal kaming walang imik. Nang dumaan kami malapit sa toll gate, doon lang dahan-dahang nagsalita si Papa. Nagsisisi ka ba? Naintindihan ko kung ano ang tinutukoy niya. Tiningnan ko ang mga ilaw sa labas. Opo, hindi siya nagulat. Nagsisisi na pinakasalan mo si Victor? Umiling ako. Hindi po. Huminto ako ng ilang segundo. Nagsisisi po ako na hindi ko pinrotektahan ang sarili ko ng mas maaga. Natahimik ang papa ko. Tumango siya. Tama, tiningnan ko siya. Hindi niyo po ba ako susumbatan? Ngumiti siya ng malungkot. Anong isusumbat ko? Dahil naging matigas ang ulo mo? Sinong bata ang hindi nagmamatigas? Tumingin siya sa bintana. Noon, pilit na nagpakasal sa akin ang nanay mo. Kahit tutol ang lolo mo. Nagulat ako. Ito ang unang pagkakataon na binanggit niya iyon. Tumawa ang papa ko. Sobrang hirap ni papa noon. Ni motorsiklo wala. Pero pinakasalan pa rin ako ng nanay mo. Huminto siya. Ang pinagkaiba lang, nang mapangasawa ko ang nanay mo, hindi ko siya binigyan ng rason para umiyak dahil sa pamilya ko. Yumuko ako. Ang salitang iyon ay napakagaan, pero parang kutsilyong humiwa sa mismong katotohanan ng pagsasama namin ni Victor. Hindi dahil sa kahirapan o yaman, hindi dahil sa estado sa buhay, kundi dahil hindi kailanman talagang kumampi sa akin ang lalaking iyon. Patuloy ang pag-andar ng sasakyan. Ilang minuto bago kami makarating sa subdivision, nag-vibrate ang telepono ko. Si Victor. Tiningnan ko lang ang screen at hindi sinagot. Nag-vibrate ulit. Pangalawa, pangatlo, pang-4 na beses, hindi ko pa rin sinagot. Sa pang-5 tawag, may pumasok na text message. Ina, parang awa mo na. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makausap ka kahit isang beses lang. Matagal kong pinagmasdan ang text na iyon. Kung nangyari ito noong 1 linggo, marahil ay lumambot na ang puso ko. Kung noong 1 buwan, baka sumagot agad ako. Kung noong 1 taon, baka sinisi ko pa ang sarili ko. Pero hindi na ngayon.
Dahil may mga paghingi ng tawad na huli ng masyado, napakahuli, kaya hindi na ito kailangan ng taong nakikinig. Pinatay ko ang screen. Eksakto ng oras na iyon, tumawag si Attorney Carlos. Ina, may isang bagay na sa tingin ko ay dapat mong malaman. Ano yon, attorney? Bumaba ang boses ni Attorney Carlos. Ngayong gabi, pagkatapos mong umalis, may natanggap akong napaka-espesyal na impormasyon tungkol saan. Natahimik siya ng ilang segundo. Ang pagpupumilit ng pamilya San Diego na kunin ang kustodiya ni Nena ay maaaring hindi lamang dahil sa pagmamahal nila sa apo. Napaupo ako ng tuwid. Anong ibig mong sabihin? Nakakuha ako ng files mula sa isang dating empleyado ng San Diego Holdings. Bumagal ang boses niya. May binabanggit doong last will and testament sa mga files. Mabilis na tumibok ang puso ko. Will Nino, walang imik sa kabilang linya. Pagkatapos ay binanggit ni Attorney Carlos ang isang pangalan na nagpapanigas sa buong katawan ko, ng Lola Carmen ni Victor. Natigilan ako dahil 3 taon na siyang patay at ang pinaka-nakakatakot ay bago siya mamatay. Ang lola ni Victor ang kaisa-isang tao sa pamilyang iyon na totoong nagmahal sa akin. Nagpatuloy si Attorney Carlos. Kailangan mong ihanda ang sarili mo. Bakit? Sa palagay ko, ang pagpilit sa iyo ni Doña Margarita na pumirma sa annulment ay may direktang kinalaman sa testamento na yon. Sa labas ng bintana, walang katapusan ang mga ilaw ng syudad, ngunit sa puso ko, may isang pintong bumukas, isang sikreto na matagal nang inilihim ng pamilya San Diego. At marahil, ito ang tunay na dahilan kung bakit gusto nila akong palayasin agad-agad sa bahay. Nang gabing iyon, halos hindi ako makatulog. Hindi dahil sa mga nangyari sa hotel sa BGC, hindi rin dahil natatapos na ang 5 taong pagsasama namin ni Victor, kundi dahil paulit-ulit sa isip ko ang huling sinabi ni Attorney Carlos. Parang isang susi na pilit nagbubukas sa isang pintong matagal nang nakasara. Ang last will and testament ni Lola Carmen na namatay 3 taon na ang nakararaan. Ang kaisa-isang tao sa pamilya San Diego na hindi kailanman tumingin sa akin na may diskriminasyon. Ang taong palaging sumasagot tuwing pinaparinggan ako ni Doña Margarita na mahirap ako. Ang taong minsan ay niyakap si Nena at sinabing babae man o lalaki, parehong dugot laman ng pamilya. Ang taong, bago mamatay, ay matagal na hinawakan ang kamay ko. Nakahiga ako sa malapad na kama sa bahay ng papa ko. Nakatitig sa ilaw mula sa bintana na tumatama sa kisame. At hindi ko naiwasang maalala ang mga huling araw ni Lola Carmen. Mahigit 30 taong gulang na siya noon at napakahina na. Ako ang pinakamadalas mag-alaga sa kanya. Hindi dahil may pumilit sa akin kundi dahil totoong napamahal na siya sa akin. May mga gabi na nahihirapan siyang huminga. Ako ang nagdadala sa kanya sa emergency room. May mga umaga na hindi siya makakain at uupo ako roon ng 1 oras para lang subuan siya ng lugaw. Madalas hawakan ni Lola ang kamay ko at bumubuntong hininga. Ina, kung sakaling mawala ako, kailangan mong matutong protektahan ang sarili mo. Noong oras na iyon, hindi ko naintindihan. Akala ko nag-aalala lang siya sa kinabukasan. Ngayon, pag naaalala ko iyon, may kakaibang pakiramdam na para bang may alam na siya noon pa man. Kinaumagahan, kabababa ko lang kasama si Nena sa hardin para maglaro ng tumunog ang telepono ko. Si Attorney Carlos. Kalmado ang boses niya gaya ng dati. Ina, nakipagkita na ako kaninang umaga sa nagbigay ng impormasyon. Agad kong tinanong, mapagkakatiwalaan ba, attorney? Sobra. Ina, huminto siya ng ilang segundo. Siya ang dating private secretary ni Lola Carmen sa loob ng mahigit 10 taon. Natigilan ako. Private secretary? Wala akong nabalita ang ganito. Dahil nang mamatay ang lola, nag-resign siya agad at lumipat sa Iloilo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagpatuloy si Attorney Carlos. Ang mas importante ay hindi kung sino siya, kundi ang kung anong itinago niya. Yung testamento? Hindi lang testamento. Natigilan siya, pati mga diary. Natulala ako. Diary ni Lola Carmen? Oo. Nakakaramdam ako ng kilabot sa likod. Hindi ko alam na may ugaling magsulat ng diary si Lola. Pabulong na nagpatuloy si Attorney Carlos. Ayon kay Aling Dalia, ang secretary, tuloy-tuloy ang pagsusulat ng matanda sa loob ng huling 10 taon ng buhay niya. At doon, maraming beses siyang bumanggit tungkol sa'yo. Tungkol sa akin? Tahimik ako, nang walang malay na napahigpit ang hawak sa telepono. Mabagal na nagsalita si Attorney Carlos.
Hindi pa ibinibigay ng secretary ang buong dokumento, pero binasa niya sa akin ang isang parte. Huminto siya at binasa. Masyadong mabait ang batang si Yina. Para siyang naglalakad ng nakayapak sa mabatong daan, na iniisip na kapag tiniis niya ang sakit, mas mamahalin siya ng ibang tao. Parang nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ganoon nga magsalita si Lola, simple pero laging nakikita ang pinakaubod ng katotohanan. Pagkalipas ng mahabang sandali, tinanong ko ulit, paano yung testamento? Dadalhin iyon ng secretary dito sa Manila mamayang hapon. Bago pa ako makasagot, nagpatuloy si attorney. Pero may nangyari bago yon. Ano? Hinahanap ng pamilya San Diego ang secretary. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Kagabi, nalaman nila ang pag-iral niya. Nanlumo ako. Sino ang nagsabi? Hindi malinaw. Pero ngayong umaga, may 2 tao na nagtungo sa tinutuluyan niya sa Iloilo. Naintindihan ko agad. Nagpapanik na ang pamilya San Diego. Kung walang importanteng sikreto, hindi sila kikilos ng ganoon kabilis. Nang sandaling iyon, narinig ko ang inosenteng boses sa likod ko. Mama! Lumingon ako. Tumatakbo palapit sa akin si Nena. May hawak siyang maliit na bulaklak na pinitas niya mula sa hardin para ibigay sa akin. Yumuko ako para kunin ito. Sa sandaling iyon, bigla kong naintindihan kung bakit kailangan kong magpakatatag. Hindi para maghiganti, hindi para sa pera, kundi dahil ayaw kong lumaki ang anak ko sa isang pamilya kung saan normal lang nahiyain at hamakin ng mga babae. Tanghali nang umuwi si Papa. Umupo siya sa harap ko sa dining room. 3 lang kami ako, si Papa at si Nena. Napakatahimik at napakapayapa ng paligid na parang nasa panaginip lang ako. Nang nasa kalagitnaan na kami ng pagkain, biglang nagtanong si Papa, "Mahal mo pa ba si Victor?" Natigilan ako. Bumagal ang hawak kong kubyertos. Hindi nakatingin sa akin si Papa. Nilalagyan lang niya ng pagkain ang plato ng apo niya at hinihintay ang sagot ko. Pagkalipas ng mahabang sandali, sumagot ako. Hindi ko na po alam. Tumango siya. Kung ganoon, tapos na nga. Tumingala ako. Bakit niyo po nasabi yan pa? Ngumiti siya ng malungkot. Kapag nagmamahal ka, alam mo laging nagmamahal ka. Hindi ako nakakibo. Tama siya. Ang naiwan na lang sa akin ngayon ay hindi pagmamahal kundi panghihinayang. Nanghihinayang para sa lalaking pinagkatiwalaan ko? Nanghihinayang para sa kabataan ko? Nanghihinayang para sa isang pamilyang pwede sanang naging masaya, pero ang panghihinayang ay hindi pagmamahal. Kinahapunan, tumawag ulit si Attorney Carlos, at ngayon ay mas seryoso na ang boses niya. Ina. Opo, nandito na siya. Yung secretary? Oo. May dala siyang dokumento? Oo. Mabilis akong tumayo. Pupunta na ako diyan. 1 oras ang lumipas. Nasa opisina na ako ni Attorney Carlos. 4 lang kami sa meeting room. Ako, si Attorney Carlos, isang babaeng nasa 50s ang edad, at ang papa ko. Ang babaeng iyon ay nakasuot ng simpleng puting polo, maamo ang mukha, pero bakas ang sobrang pagod. Pagkakita pa lang sa akin, namula na ang mga mata niya. Ikaw ba si Yina? Tumango ako. Tumayo siya at biglang yumuko. Patawarin mo ako. Nagulat ako. Po? Dapat noon pa kita hinanap. Wala akong naintindihan. Umupo siya pabalik. Nanginginig na binuksan ang luma niyang bag at inilabas ang isang brown envelope na nanilaw na sa paglipas ng panahon. Sa sulok ng folder, may nakasulat kamay. Personal na ari-arian. Huwag ilalabas hanggat hindi kinakailangan. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Huminga ng malalim ang ginang. Ito ang huling testamento ni Senyora Carmen. Agad na natahimik ang silid. Binuksan ni Attorney Carlos ang envelope. Inilapag ang mga papel sa mesa. Binasa niya. Noong una, puro ordinaryong detalye lang, isang parte ng yaman para sa mga anak at apo, isang parte para sa charity, at isang parte para sa scholarship fund. Pero sa huling pahina, bumagal ang boses niya. Nakita kong nagbago ang reaksyon ng papa ko. Tumingala si Attorney Carlos at tumingin sa akin. Ina, sa tingin ko, ikaw na ang dapat bumasa nito. Kinuha ko ang papel. Inilibot ng mga mata ko ang pamilyar na sulat kamay ni Lola Carmen. Medyo nanginginig ang mga letra, pero malinaw. At pagkatapos, nanigas ang buong katawan ko. Dahil ang unang linya ay nagsasabing, kung sa aking pagpanaw, si Ina na manugang ng aking pamilya ay legal na asawa pa rin ni Victor. Ang kabuuang bilang ng mga nakatagong shares of stock na nakapangalan sa akin
ay ililipat kay Yina at sa apo kong si Nena. Natulala ako. Shares of stock? Tumingin ako sa ibaba at ang numerong lumitaw ay nagpatahimik sa buong silid. Hindi ilang milyon, hindi ilang dosenang milyon, kundi 18% ng shares of stock ng San Diego Holdings, 1% na sapat para maging pangalawang pinakamalaking stockholder sa buong kumpanya. Nanginginig ang mga kamay ko. Sa wakas, naintindihan ko na. Naintindihan ko kung bakit nagmamadali si Doña Margarita sa annulment. Naintindihan ko kung bakit gusto nilang kunin ang kustodiya ni Nena. Naintindihan ko kung bakit noong lumitaw ang papa ko, nagkagulo ang buong pamilya San Diego. Dahil kung hindi mapapawalang bisa ang kasal na ito, ang totoong hahawak ng kapangyarihan sa pamilyang iyon ay hindi sila, kundi ako at si Nena. Matagal akong nanatiling tahimik sa harap ng mga luma at naninilaw na papel. Ang mga kamay ko ay nakapatong pa rin sa gilid ng mesa at ang mga mata ko ay nakatitig sa huling linya na para bang kung kukurap ako ay mawawala ang lahat at magigising ako mula sa isang panaginip. 18% ng shares ng San Diego Holdings. Ang numerong iyon ay hindi lang yaman. Kapangyarihan iyon, karapatang magsalita, at isang bagay na may sapat na lakas para baguhin ang buong posisyon ng isang tao sa pamilya San Diego. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ganoon na lang kadesperado si Doña Margarita sa annulment. Hindi siya nagalit sa akin kahapon lang. Hindi siya nagalit noong 1 taon lang. Matagal na siyang galit sa akin. Ngunit ang pagmamadaling ito ay hindi dahil sa puot. Dahil ito sa takot. Isang napakalaking takot. Dahan-dahang inilapit ni Attorney Carlos ang envelope. Yina, may isa pang parte na kailangan mong basahin. Huminga ako ng malalim bago tumango. Binuksan niya ang ilang susunod na pahina. Sa pagkakataong ito, hindi iyon testamento. Isang explanation letter iyon ni Aling Dalia. Ang dating secretary, malinaw na nakatype ang bawat letra, isinalaysay ang buong proseso kung paano isinulat, nirebisa, at itinago ni Lola Carmen ang testamento. Kwento ni Aling Dalia, 2 taon bago mamatay ang matanda, maraming beses na siyang nakasaksi ng alitan sa pamilya. Alam niyang ayaw sa akin ni Doña Margarita. Alam niyang papalayo na si Victor sa kanyang asawa. At alam niya rin na minamaliit si Nena sa bahay dahil isa siyang babae. Kaya naman napagdesisyonan niyang iwan ang mga shares na iyon sa akin at kay Nena. Hindi para gawin kaming mayaman, kundi para bigyan kami ng proteksyon. Proteksyon para sa isang babae at isang bata na pwedeng palayasin sa bahay anumang oras. Nang mabasa ko ito, nagbara ang lalamunan ko. Nakita ng matandang ginang ang kinabukasan na hindi ko nakita. Alam niyang masasaktan ako. Alam niyang isasantabi ako. Alam niya na darating ang araw na kakailanganin kong tumayo para protektahan ang sarili ko, kaya tahimik siyang naghanda ng backup plan para sa akin. Tahimik na nakikinig ang papa ko mula sa harap, hindi siya sumingit. Hanggang sa ibaba ko ang mga papel, saka siya bumuntong hininga ng mahina. Mabuti ang puso ng senyora. Tumango ako, nakaramdam ng kirot sa puso. Kung buhay pa sana siya, baka naging iba ang lahat. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Attorney Carlos. Tiningnan niya ang screen at kumunot ang noo. Si Victor. Tumingala ako. Tumawag siya sa inyo? Kinaumagahan pa lang. Kanina pa siya tumatawag. Ibinaba ni Attorney ang telepono. Gusto ka raw niyang makausap. Hindi ako sumagot. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong ako. Sa tingin niyo, dapat ko ba siyang harapin? Nag-isip si Attorney Carlos. Kung bilang mag-asawa, hindi na kailangan. Pero kung bilang mga taong maghihiwalay na, oo, dapat. Naintindihan ko ang gusto niyang sabihin. May mga bagay na kailangang tapusin ng malinaw. Hindi dahil may pagmamahal pa, kundi dahil ayaw mo na ng anumang koneksyon sa kanya. Kinahapunan, pumayag akong makipagkita kay Victor sa isang maliit na cafe sa Roxas Boulevard. Hindi ito ang lugar kung saan kami madalas mag-date noon. Sadyang pumili ako ng lugar na hindi pamilyar sa amin. Dahil ang mga alaala ay hindi na nakakatulong ngayon. Pagdating ko, nakaupo na si Victor. 2 araw pa lang ang nakalipas, pero parang tumanda siya ng ilang taon. Gusot ang polo niya, tumubo na ang mga balbas niya, at mapula ang mata niya sa puyat. Umupo ako, at sa loob ng halos 1 minuto, walang nagsalita. Sa huli, siya ang unang nagsalita. Ayos ka lang ba? Tiningnan ko siya. Pinapunta mo ako rito para lang itanong iyan? Yumuko si Victor, sorry. Hindi na ako nagulat. Mas kalmado pa nga ako. May mga paghingi ng tawad na kung sinabi ilang taon na ang nakakaraan, posibleng nakasalba pa ng pagsasama.
Pero ngayon, huli na, tiningnan ako ni Victor. Ina, totoo, hindi ko alam na ganoon ang gagawin ni Mama. Ngumiti ako ng mapait. Hindi mo alam o ayaw mong alamin? Nanigas siya. Nagpatuloy ako. 5 taon. Victor, hindi mo ba napapansin na sinisigawan ako ng nanay mo? Hindi mo ba nakikitang nilalait niya ako? Hindi mo ba napapansin na iba ang trato niya kay Nena? Hindi makasagot si Victor dahil alam niya. Palagi niyang alam, pero pinili niyang manahimik. Pagkaraan ng mahabang sandali, namamaos na ang boses niya. Inisip ko kasi na magiging maayos din ang lahat. Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko. Iyon ang problema sa'yo. Lagi mong iniisip na kusa na lang magiging ayos ang lahat, habang ako ang sumasalo ng lahat ng sakit. Pumikit si Victor, at mahigpit na nag-cruise ang mga kamay niya. Alam kong nasasaktan siya, pero ang sakit na iyon ay hindi na kayang palambutin ang puso ko. Matagal na akong nasaktan. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagtanong si Victor, alam mo na ba ang tungkol sa testamento? Tiningnan ko siya. Oo, huminga siya ng malalim, para bang sa wakas ay nakumpirma rin niya. Kaninang umaga ko lang nalaman. Ganoon ba? Sumusumpa ako. Hindi ko alam iyon bago pa man mangyari. Naniwala ako sa kanya. Kung alam na ni Victor bago pa iyon, hindi siya sana gulat na gulat sa banquet. Pero wala ring naman itong mababago. Tumingin si Victor sa akin. Ina, may isang bagay na sana paniwalaan mo. Ano? Kahit may testamento pa o wala, hindi ko kailanman inisip na pakasalan ka dahil sa pera. Tumango ako. Alam ko. Tumingala siya nang may pagkagulat. Kalmado akong nagpatuloy. Hindi ko kailanman inisip na pinakasalan mo ako dahil sa pera. Pero hindi mo rin ako kailanman prinotektahan dahil sa pagmamahal. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa kanya ng tuluyan dahil totoo ito. Ang katotohanan ay hindi na kailangan ng pagsigaw. Kailangan lang itong sabihin sa tamang oras. Matagal na nakaupo si Victor ng tahimik. Kinuha niya ang isang envelope mula sa kanyang bag at inilapag sa harap ko. Para saan ito? Dokumento ng kondo. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Nakapangalan sa akin ang kondo. Huminga ng malalim si Victor. Pero ang totoo, pera nating dalawa ang ginamit pambili niyan. Sinabihan ko na ang abogado na ihanda ang mga dokumento para ilipat ang kalahati sa pangalan mo. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita kong ginawa ni Victor ang tama. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagiging patas. Nagpatuloy siya. Bukod dyan, may savings account pa. Yung perang binigay mo pambayad ng hulog, na-compute ko na lahat, kasama pati ang interes sa bangko. Wala akong sinabi, dahil alam kong hindi ito madali para kay Victor. Ibig sabihin nito ay susuwayin niya ang gusto ng ina niya. Ngunit huli na ang lahat. Inilapit ko pabalik ang envelope sa kanya. Hayaan na lang natin ang mga abogado ang mag-aayos. Tumango si Victor. Wala na siyang tutol. Alam niyang ang distansya namin sa isa't isa ngayon ay hindi na pwedeng ayusin ng ilang paliwanag, kundi ng 5 taong pagtitiis at pananakit. Bago ako tumayo para umalis, tinawag ako ni Victor. Yina, lumingon ako. Matagal siyang nakatitig sa akin bago nagtanong, naging masaya ka ba sa pagpapakasal sa akin? Natahimik ako ng ilang segundo bago ngumiti ng bahagya. Oo, namula ang mga mata ni Victor. Nagpatuloy ako. Kung hindi ako naging masaya, hindi ko tatagalang isalba ang kasal natin ng ganito katagal. Pagkatapos ko magsalita, tumalikod na ako at naglakad palayo. Hindi na ako tinawag pa ni Victor. Sa labas ng cafe, umiihip ng marahan ng hangin mula sa Manila Bay. Nakahakbang pa lang ako nang mag-vibrate ang telepono ko. Si Attorney Carlos. Sinagot ko agad. Yina, may problema. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano po iyon? Yung dating sekretary, na aksidente. Natigilan ako. Na aksidente? Malala ba? Naging seryoso ang boses ni Attorney Carlos. Hindi iyon ang totoong problema. Ano po? Tumahimik siya ng ilang segundo bago nagpatuloy. Yung kotseng nakabangga sa kanya, hit and run. At bago ang aksidente, may isang estrangherong naghanap sa kanya sa hotel niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Ito na ang unang pagkakataon na naramdaman kong ang testamento ay hindi lang basta tungkol sa pag-aagawan ng pera. Sa likod nito ay maaaring may mas malaking katotohanan na gustong ibaon ng isang tao sa limot. Ang balitang na aksidente si Aling Dahlia
ay nagpatayo sa akin ng matagal sa gilid ng bangketa sa Roxas Boulevard. Patuloy na umiihip ang hangin mula sa Manila Bay na nagpapagalaw sa tubig, patuloy ang paglalakad ng mga tao, at ang mga batang mag-asawa ay masayang nagtutulak ng stroller ng kanilang sanggol, na para bang walang alam na may nangyayari na palang lihim na makakapagpabago ng buhay. At sa unang pagkakataon, nakita ko na ang issue namin ng pamilyang San Diego ay hindi na lang simpleng usapin sa paghihiwalay. Pumunta agad kami ni Attorney Carlos sa ospital. Si Aling Dahlia ay nagtamo ng bali sa braso at minor injuries, mabuti na lang at hindi kritikal. Nang pumasok ako sa kanyang kwarto, nakahiga siya, namumutla pero gising. Pagkakita niya sa akin, namula ang mata niya. "Nandito ka na." Umupo ako sa tabi niya. "Ayos lang po ba kayo?" Umiling siya. "Ayos lang ako. Gusto lang nila akong takutin, hindi patayin." Tinanong ni Attorney Carlos, "Nakita niyo po ba yung driver?" Natahimik si Aling Dahlia bago tumango. Hindi ko napansin ng malinaw yung mukha niya sa kotse, pero yung taong nagpunta sa hotel, nagbago ang mga mata niya. Hindi iyon mata ng natatakot kundi matang may kumpirmasyon. Kilala ko ang taong iyon. Tumingin kami ni Attorney Carlos sa kanya. "Sino po?" Mahigpit niyang hinawakan ng kumot, yung dating driver ni Doña Margarita. Nanigas ako. Napakunot din ng noo si Attorney Carlos. "Sigurado po kayo? Mahigit 10 taon akong nagtrabaho sa pamilya San Diego. Hindi ako pwedeng magkamali." Natahimik ang buong kwarto. Kung totoo ang sinasabi ni Aling Dahlia, lalala ang sitwasyon higit sa inakala ko. Pwede akong kainisan ni Doña Margarita. Pwede niya akong piliting mag-annulment. Pero ang humanap ng hitman pagkatapos lumabas ng sekreto ng testamento ay nagpapakita lang kung gaano na siya kadesperado. Sumunod na dumating ang papa ko, pagkalipas ng halos 1 oras. Wala siyang masyadong sinabi. Tinanong lang ang lagay ni Aling Dahlia at pasikretong nagtalaga ng mga bantay sa labas ng kwarto. Bago siya umalis, lumingon siya sa akin. "Wag na kayong lumabas ni Nena ngayong gabi." Naintindihan ko ang gusto niyang ipahiwatig, lumalagpas na ito sa usaping pamilya. Nang gabing iyon, matapos mapatulog si Nena, lumabas ako sa balkonahe ng kondo. Maliwanag ang buong BGC, pero ang tanging tumatakbo sa isip ko ay, kung takot na takot ang pamilya San Diego sa testamento, mayroon pa kayang hindi ko alam? Bandang 10:00, nagring ulit ang telepono ko, unknown number. Sumagot ako, tahimik ang kabilang linya ng ilang segundo bago nagsalita si Don Santiago. "Ina, si papa mo ito." Hindi ako nagulat. Balang araw tatawag din siya. "Opo." Namamaos ang boses ni Don Santiago. "Gusto kitang makausap. May kailangan po ba kayo?" "Gusto ko lang makipag-usap." Natahimik ako. "Tayong dalawa lang sana. Alam po ba ito ni Mama?" Ngumiti siya ng mapait. Kung alam niya, hindi na ako tatawag sa ganitong oras. Pinag-isipan ko ng matagal. Sa huli ay pumayag ako. Nagkita kami kinaumagahan sa isang lumang cafe sa Intramuros. Pagdating ko, nakaupo na si Don Santiago. Ilang araw pa lang pero kapansin-pansin ang pagtanda niya, mas dumami ang puting buhok, at hindi na siya tuwid umupo gaya ng dati. Nang pumasok ako, tumayo siya. "Maupo ka, anak." Ang tagal na niyang hindi ako tinawag na anak, pero nakapagtataka, hindi na ako ganoon ka-emosyonal. Siguro pagod na ang puso ko. Matapos ibaba ang tsaa, matagal na tumitig si Don Santiago sa mesa bago nagsalita. "Patawad." "Hindi ako nakakibo." Nagpatuloy siya. "Sa mga nakalipas na taon, alam kong hindi naging maganda ang trato sa'yo ng mama mo." Tumingala ako. Ito ang unang beses na inamin niya iyon. "Alam niyo po pala." Tumango siya. "Alam ko." "Kung gayon, bakit hindi kayo nagsalita?" Mapait na ngumiti si Don Santiago. "Dahil mahina ako." Nagulat ako. Palaging kilala si Don Santiago bilang simbolo ng kapangyarihan. Ngunit sa oras na ito, isang matandang ama na lang siya na humaharap sa kanyang sariling pagkakamali. Dahan-dahan niyang kinuwento na noong kabataan niya, bumagsak din siya at nawalan ng lahat. Ang pamilya ni na Doña Margarita ang tumulong sa kanya para itayo ulit ang kanyang kumpanya. Dahil sa utang na loob, sa loob ng 30 taon, lagi siyang nagpaparaya sa asawa niya. Nagsimula iyon sa simpleng pagpaparaya, naging ugali, hanggang sa naging katahimikan. Inisip ko noon na basta buo ang pamilya, yung mga maliliit na bagay ay palalampasin ko na lang. Bumuntong hininga siya, pero nalaman ko, sa tuwing mananahimik ako, ikaw ang nagdurusa. Hindi ko na siya sinumbatan. May mga taong hindi naman talaga masama.
Masyado lang silang naduduwag sa mga pagkakataong dapat silang magsalita. Tumingin si Don Santiago sa akin. Ina, tatanungin kita. Alam mo ba kung bakit ganoon na lang kagalit sa iyo ang mama mo? Umiling ako. Ngumiti siya ng malungkot. Dahil natatakot siya. Natigilan ako. Natatakot? Tumango siya. Simula noong nabubuhay pa ang lola ni Victor, napamahal ka na sa kanya, mas mahal ka pa niya kaysa kay Victor. Lola Carmen? Minsan nang sinabi ni Lola na kung ang San Diego Holdings ay ibibigay sa pamamahala ng tulad mo, mas kampante pa siya kaysa ipagkatiwala ito sa ibang kapamilya. Natulala ako. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko yon. Tumingin si Don Santiago sa labas ng bintana. Narinig yon ng mama mo. Mula noong araw na yon, hindi ka na niya nagustuhan. Nanigas ako. Kaya pala ang ugat ng lahat ng ito ay hindi dahil sa nagkaanak ako ng babae, hindi rin dahil sa estado ko sa buhay, kundi dahil sa takot na mawalan sila ng kontrol. Yumuko si Don Santiago. Hindi ko pinoprotektahan ng mama mo. Gusto ko lang malaman mo ang katotohanan. Bago ako makapagtanong pa ng mas marami, nagring ang telepono ni Don Santiago. Tiningnan niya ang screen at nagbago ang ekspresyon niya. Mula sa ospital, nanlumo ako. Sinagot niya at ilang segundo lang, namutla siya. Tumayo ako. Ano po iyon? Tumingin siya sa akin, nanginginig ang boses. Nawawala si Aling Dahlia. Para bang nanigas ang dugo sa buong katawan ko. Nawawala? Tumango siya. Pagpunta ng mga kamag-anak sa ospital, wala na siya. Mabilis kong tinawagan si Attorney Carlos. Agad niyang sinagot ang telepono. Papunta na ako. Ano pong nangyari? Seryoso ang boses ni Attorney Carlos. Nakuha ng kamera ng ospital na may isang babaeng pumasok sa kwarto pasado 6:00 ng umaga. Sino? Natahimik siya. Si Doña Margarita. Muntik nang mahulog ang cellphone sa kamay ko. Sa labas ng cafe, sumisinag pa ang araw, pero sa loob-loob ko ay napakalamig. Para kasing sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan ko kung gaano kadesperado ang ginang na dating biyanan ko, at mas desperado siya. Mas kaya niyang gumawa ng mga bagay na walang makaka-expect. Ang balitang pagkawala ni Aling Dahlia ay parang batong itinapon sa lawa na may nakaabang ng malakas na alon. Naintindihan ng lahat na ang issue ay nasa mas seryosong yugto na. Nagkita-kita kami ni Don Santiago at Attorney Carlos sa ospital. Nakabukas pa ang mga ilaw sa hallway. Normal na naglalakad ang mga nurse, pero ang kwarto kung nasaan si Aling Dahlia ay napakalamig dahil walang tao. Sa higaan ay gulo-gulo ang kumot, may baso ng tubig sa lamesita at naiwan ang cellphone ni Aling Dahlia. Dinala ng ospital ang CCTV footage. Pinanood namin lahat sa silid ng mga guwardiya. Malinaw ang video. Eksaktong 6:10 ng umaga, lumitaw sa hallway si Doña Margarita, nakasombrero at nakamask siya. Pero makikilala pa rin siya ng kahit sinong malapit sa kanya. Tumayo siya sa labas ng kwarto ng 3 minuto bago pumasok. Pagkalipas ng 20 minuto, lumabas siyang mag-isa. Pagkalipas ng 15 minuto, nakita sa CCTV ng elevator si Aling Dahlia, nakasuot ng jacket at sombrero, kasama ang isang lalaking may edad na. Lumabas sila sa back exit ng ospital. Pina-replay ni Attorney Carlos ang video at instap sa mukha ng lalaki. Namutla agad si Don Santiago. Kilala ko siya. Lumingon ako. Sino po siya, Papa? Nanahimik ng matagal si Don Santiago bago sumagot. Si Tiago. Sinong Tiago po? Si Tiago, ang personal driver ng mama mo ng mahigit 10 taon. Naalala ko agad ang lalaking iyon. Nasa mga edad 50, tahimik, at laging malamig ang ekspresyon ng mukha. Sa unang mga taon ng pagiging manugang ko, kapag umaalis si Doña Margarita, si Tiago lagi ang driver niya. Agad na nagtanong si Attorney Carlos, kailan po siya natanggal sa trabaho? Halos 2 taon na. Ngumiti ng mapait si Don Santiago. Pinaalis siya ng mama niyo. Bakit po? Dahil marami siyang alam. Natahimik ang buong kwarto. Bigla akong kinilabutan. Marami siyang alam. Isang simpleng pangungusap, pero kayang lumikha ng maraming hinala. Isinara ni Attorney Carlos ang laptop niya. Sa tingin ko, hindi naman mapapahamak si Aling Dahlia. Tumingin ako sa kanya. Bakit niyo naman po nasabi yan? Enkorang ilam. Enkorang Dahlia. Enkorang Dahlia. Enkorang Dahlia. Enkorang Dahlia, 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 Enkorang Dahlia,
Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia, Ancorang Dahlia. Kung gusto siyang patahimikin, hindi nila siya ilalabas ng ganoong ka-obvious. Nag-isip muna siya bago nagpatuloy, may hinahanap silang iba. Bumilis ulit ang puso ko. Ang diary ni Lola Carmen? Malamang. Eksaktong pagkasabi noon, nagring ang telepono ni Don Santiago. Pagkasagot niya, lumabas siya saglit. Nang makabalik siya, mas naging seryoso ang mukha niya. May problema po ba, Papa? Umupo siya. Tumawag si Victor, napakapit ako ng mahigpit sa aking kamay. Sabi niya, umaga pa lang wala na sa bahay ang mama mo. Wala sa bahay? Oo, walang makakontak sa kanya. Hindi. Buntong hininga ni Don Santiago. Matapos yung nangyari sa banquet, hindi na siya kumausap ng kahit sino. Nakakulong lang siya sa kwarto ng 2 araw, tapos ngayong umaga ay nawala na lang bigla. Galit ako sa ginawa niya sa akin, pero kailanman ay hindi ko ginustong may mangyaring masama sa kanya. Pagkatapos ng lahat, 5 taon ko rin siyang tinawag na, Mama. Kinahapunan, umuwi ako sa bahay ng papa ko na sobrang bigat ng pakiramdam. Nagkukulay si Nena kasama ng lolo niya sa sala. Yumakap agad siya sa akin. Mama, andito ka na. Hinalikan ko siya sa buhok. Gabi na, pumasok ako sa study room ni Papa. Tiningnan ko siya pa, sa tingin niyo. Si Doña Margarita po ba talaga ang may gawa ng lahat? Matagal siyang natahimik bago umiling. Hindi lahat. Nagulat ako. Bakit po? Ang isang babae ay maaaring makagawa ng pagkakamali dahil sa kasakiman, pero ang ibang nangyayari ay higit sa kapasidad niya. Naintindihan ko ang tinutukoy ni Papa. Mula sa pagsubaybay kay Aling Dahlia hanggang sa pagkuha ng impormasyon, parang propesyonal ang kumilos, hindi si Doña Margarita. May tumutulong sa kanya. Sino po? Hindi ko pa alam, sabi ni Papa. Pero ang taong iyon ang mapanganib. Nang gabing iyon, hindi ulit ako nakatulog. 1:00 ng madaling araw, biglang nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula sa unknown number, naglalaman ng isang pangungusap. Kung gusto mong malaman ang totoo kay Lola Carmen, pumunta ka sa lumang simbahan sa Antipolo mamayang 8 ng umaga. Mag-isa ka lang. Binasa ko iyon ng paulit-ulit. Walang pangalan ng sender, walang iba pang detalye. Ang mapapansin doon ay ang unang pangungusap. Ang katotohanan tungkol kay Lola Carmen. Hindi testamento, hindi shares of stock, kundi ang totoo. Kinaumagahan, ipinakita ko ang text kay Attorney Carlos. Hindi pwede, sabi niya. Masyadong mapanganib. Alam kong tama siya. Ngunit malakas ang kutob ko na napaka-importante nito. Matapos pag-usapan, napagdesisyonan na pupunta ako pero nandun lang sa malapit si Attorney Carlos at ang mga tauhan ng papa ko. Eksaktong 8:00 a.m., narating ko ang inabandonang simbahan sa Antipolo. Puno ng damo at tahimik ang paligid. Matapos ang 10 minutong paghihintay, may narinig akong mga yabag sa likod. Lumingon ako, hindi si Aling Dahlia, hindi rin si Doña Margarita, kundi si Victor. Napatigil ako. Tiningnan niya ako ng may pagod na mata. Alam ko pupunta ka. Ako ang nag-text sa'yo. Nayamot ako. Victor, ano na naman to? Wala ka na bang ibang magawa? Wala na akong ibang paraan. Lumapit siya ng isa pang hakbang. Hindi ko ito pwedeng sabihin sa phone. Natahimik ako. Huminga ng malalim si Victor. Yina, si Lola Carmen. Hindi siya namatay dahil sa sakit. Nanigas ang buong katawan ko. Anong sabi mo? Tiningnan ako ni Victor sa mata, namamaos na ang boses. 1 linggo bago siya namatay, kinausap niya ako ng sarilinan. Sabi niya, kung may mangyari man, kailangan kong protektahan kayo ni Nena. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tapos, yumuko si Victor. Pero hindi ko nagawa. Ngumiti siya ng malungkot. Tiningnan ko siya, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita ko ang totoong pagsisisi sa mukha niya. Ina, may nahanap akong audio recording. Anong recording? Yung huling mensahe ni Lola bago siya namatay. Para bang tumigil sa paghinga ang paligid. Inilabas ni Victor sa bulsa niya ang isang maliit na USB. Nandito ang pangalan ng taong dapat mong iwasan. Tiningnan ko ang USB. Malakas ang kutob ko na sasabog na ang lihim ng mga San Diego.
Ngunit nang sandaling iyon, mula sa sirang pader ng lumang simbahan, narinig ang malakas na pagpreno at pag-arangkada ng makina. Isang hiyaw ang umalingaw-ngaw. Mag-ingat ka. Hindi pa man ako nakakalingon ng tuluyan, nakita ko ang isang motorsiklo na pabilis na papunta sa direksyon ni Victor. Parang eksena sa pelikula. Nakita ko pa ang kintab ng metal dahil sa araw. Si Victor, dahil sa gulat, ay humarap sa motor. Ilang metro na lang ang distansya ng motor sa kanya. Hindi ko inakala na sa buhay ko, magkakaroon ako ng ganitong sandali. Kung saan walang laman ang utak ko, walang galit, walang puot, walang tama o mali, kundi isang instinct na iligtas ang tao. Sumugod ako at hinablot siya. Kasabay nito, lumitaw mula sa sirang pader ang dalawang tauhan ni Attorney Carlos. Ang isa ay sumigaw habang ang isa naman ay sumagupa sa motor. Dahil sa pagkabigla ng rider nang makitang may iba pang tao, napakabig siya ng manibela. Gumasgas ang gulong sa kalsada na nagdulot ng nakakabinging tunog. Dumausdos ang motor bago bumangga sa semento. Nahulog ang rider sa lupa. Napasandal kami ni Victor sa pader at nagkagasgas lang siya sa braso. Sa loob ng ilang segundo, naging magulo ang lahat. Kinorner agad ng mga tauhan ni Attorney Carlos ang lalaki sa motor. Humihingal ako at nanginginig ang mga kamay. Tumingin sa akin si Victor. Gulat na gulat. Siguro hindi rin niya maintindihan kung bakit ang babaeng nakikipaghiwalay sa kanya ang siya pang sumagip sa kanya mula sa kapahamakan. Binitawan ko siya. Ayos ka lang ba? Umiling siya. Wala akong gasgas. Hindi na ako nagsalita. Dahil malinaw sa isip ko na ginawa ko iyon hindi dahil gusto kong makipagbalikan, kundi dahil hindi lang talaga ako ang tipo ng tao na hahayaang may mapahamak sa harap ko. Nakuha agad ang lalaking nakamotor, nalaglag ang helmet at mask niya, nakita namin na nasa 40 seconds siya. Nagpumigla siya saglit bago naupo ng walang lakas. Dumating na rin si Attorney Carlos at tinanong si Victor, "Kilala niyo ba ito?" Nag-isip si Victor bago umiling. Hindi ko pa siya nakikita kailanman. Pero biglang tumingala ang lalaki kay Victor at sarkastikong ngumiti na nagpatigil sa lahat. Hindi ito ngiti ng nahuling upahang kriminal, kundi ngiti ng isang taong may alam. "Sir Victor, matagal na tayong hindi nagkita." Agad na nag-iba ang mukha ni Victor. "Sino ka?" Tumawa ang lalaki. "Hindi mo na ako natatandaan, pero tanda kita." Lumingon siya sa akin. "At ikaw si Yina, 'di ba?" Kumunot ang noo ko. "Alam niyo ang tungkol sa akin?" "Oo, pati sa anak mo." Naging mas lalong tensyonado ang sitwasyon. Senyasan ni Attorney Carlos ang tauhan niya na isakay na ang lalaki sa kotse bago pa may makakita. Ang USB na dala ni Victor ay kinuha at itinago namin. Umalis na kami at dumiretso sa opisina ni Attorney Carlos. Doon, una naming pinakinggan ang laman ng USB. Nakaupo ako sa tabi ni Papa. Sa harap ay si Victor, habang sobrang tahimik ng opisina. Sinuot ni Attorney Carlos ang USB sa laptop. Ini-play niya. Noong una ay garalgal lang ang tunog, hanggang sa marinig ang matanda ngunit kilalang-kilalang boses. "Kay Lola Carmen to." Naiyak na rin si Victor. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal sa mundo. Boses ng matanda. Pero may mga dapat akong sabihin. Dahil kung hindi, baka may magdusa balang araw. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Una, ang desisyon ko na ibigay kay Wayna at Nena, ang mga shares ay ang huli kong desisyon. Huwag na itong babaguhin. Tumingin ang lahat sa akin. Nangumpirma na totoo ang huling testamento. Pero ang sumunod ang mas nakakagulat. Pangalawa, ito ay tungkol sa San Diego Project. Namutla si Don Santiago, nakauupo lang sa tabi niya. Naririnig pa ang boses. May nanggulimbat ng pondo sa project na yon, at ang ebidensya ay itinago ko sa tulong ni Dahlia. Tahimik ang lahat. May nanggulimbat ng pondo sa project na yon? Mas malaki pala ito sa pamana. Kung may naglustay ng pera, ito ay problema na rin ng kumpanya. Bumagal ang boses ni Lola. Ang taong naglustay ng pera ay hindi si Yina, hindi si Nena, hindi rin si Victor. Siya ay si. Pero pagdating sa pangalan, biglang naputol ang audio. File corrupted. Natigilan kaming lahat. Tumayo si Victor. "Yun lang ba yon?" "Putol na." Sagot ni attorney. "Imposible!" Sigaw ni Victor. Sabi ni Papa, may pumutol sa huling parte. Lahat sumang-ayon. Biglang tumunog ang phone ni Attorney Carlos. Nang ibaba niya ito, sinabi niya, nagpakita na si Aling Dahlia. "Saan?" tanong ko.
Sa isang istasyon ng pulis, sabi niya, may kumuha sa kanya, si Doña Margarita. Iniligtas siya ni Doña Margarita mula kay Tiago. Nagulat ako. Akala ko si Doña Margarita ang kalaban, pero siya pala ang nagligtas sa sekretary. Sabi ni Attorney Carlos, niligtas siya ni Doña Margarita para makuha niya sana yung diary bago maunahan ng taong nasa likod ng lahat ng ito. Tinanong ni Papa, sino ang nasa likod nito? Sabi ni Aling Dalia, isang lalaking nasa 60 seconds at isa sa mga board of directors noon ng San Diego Holdings. Namutla si Don Santiago, may pumasok sa isip niya. Nakita namin kung paano manginig ang kamay ng matanda. At sa unang pagkakataon, naintindihan kong hindi pala si Doña Margarita ang tunay na nagmamanipula, kundi isang tao na hindi inasahan ng lahat. Natahimik ang lahat pagkatapos sabihin iyon ni Attorney Carlos. Ang mga paningin ay nakatutok kay Don Santiago, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nagkrus. Sino po ang naiisip niyo? Tanong ni Papa. Tumingala si Don Santiago, naguguluhan ang mata niya bago nagsalita. Hindi ako sigurado, pero may naisip akong isa. Matagal siyang nanahimik. Noong sinimulan ang San Diego Project, maliban sa amin ng mama ni Victor, may isa pang namumuno. Sino po? Tanong ko. Ang kapatid ko. Nagulat ako. Sa tagal ko sa pamilya nila, hindi ko man lang narinig ang tungkol sa tiyuhin niyang ito. Si Franco, patuloy ni Don Santiago. 10 taon na ang nakararaan. Siya ang inaasahang papalit sa akin. Magaling sa negosyo, mabilis kumilos. Akala ng marami siya ang magiging chairman, hindi si Victor. Tapos ano pong nangyari? Pagkatapos ng San Diego Project, nag-abroad siya. Hindi na bumalik, sabi ni Papa. Dahil ba may internal conflict? Tumango si Don Santiago. Akala ko dahil lang iyon sa hindi kami magkasundo sa patakaran sa kumpanya. Pero ngayon, hindi na ako sigurado. Kung si Franco nga ang tinutukoy ni Lola Carmen sa recording, ibig sabihin, ang kasal namin ni Victor ay maliit na bahagi lang ng malaking iskandalo. Tumawag ang pulis, pwede na raw naming makita si Aling Dalia. Pumunta kami sa presinto at doon ibinigay sa amin ni Aling Dalia ang isang maliit na susi. Susi ito ng vault ng matanda. Nasaan ang diary? Tanong ni Attorney Carlos. Tinago niya ito 3 taon na ang nakararaan sa vault niya sa bahay bakasyunan sa Laguna. Inutos niya na ibibigay ko lang daw sa inyo ito kapag tuluyan nang nakipaghiwalay si Yina sa asawa niya. Lahat ay natahimik dahil muling pinatunayan ni Lola Carmen na tama ang naiisip niya. Pumunta kami sa ancestral house sa Laguna. Inikot namin ang kwarto ni Lola Carmen at sa likod ng isang malaking cabinet natagpuan namin ang vault. Gamit ang susi, nabuksan ito at nakita namin ang isang brown na diary at isang malaking envelope. Pero bago pa makuha ni Attorney Carlos, tumawag si Victor kay Don Santiago. Agad na namutla si Don Santiago at nanginginig ang labi. Nawawala na ang mama ni Victor. At bago siya nawala, nag-iwan siya ng isang mensahe. Kung gusto niyong malaman kung sino ang gustong pumatay sa akin, basahin niyo ang huling pahina ng diary. Napuno ng tensyon ang kwarto. Binasa ni Attorney Carlos ang diary. Tungkol iyon sa buhay ni Lola Carmen. Pero sa huling mga pahina, nang humina na siya, nagsulat siya ng malagim na revelasyon. Narinig ko si Franco na kausap ang isang tao. Ayaw kong maniwala, pero baka nga totoo na sila ang kumuha ng pondo sa San Diego Project. Binasa ni Attorney Carlos ang isa pang linya. Ang kumuha ng pera ay hindi lang si Franco, may kasabwat siya na dating partner ng San Diego. At ang huling isinulat, pero hindi si Franco ang may gusto na patahimikin ako. Ang kumokontrol ng lahat ay ang taong matagal nang nagtakip ng pagkakamaling ito. Humagulgol si Don Santiago. Patawad. Ako ang nagtakip para hindi mawarak ang pamilya. Naiyak si Don Santiago dahil kinonsinti niya ang mali para sa pamilya. At sa dulo, sinulat ni Lola. Matapang si Yina at masyadong mabait. Ang nanakit sa kanya ay ang mga taong umabuso sa kabaitan niya. Umiyak na rin ako. Isang matanda lang pala ang buong pusong nakaunawa sa akin. Biglang tumawag si Attorney Carlos. Natagpuan si Doña Margarita sa isang kumbento sa Rizal. Gusto ka raw niyang kausapin, Ina. Tumutol si Papa, pero pumayag din kami na pumunta. Sa isang madilim na silid sa kumbento, nakita namin si Doña Margarita. Ilang araw lang ang nakalipas, pero mukha na siyang tumanda ng 10 taon. Umiyak siya. Ina, ang dapat mong katakutan ay hindi si Franco.
Ang dapat mong katakutan ay yung taong sobrang lapit sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Don Santiago. Kinokontrol ng taong ito si Tiago. May mga papeles sa project na pirmado pero binura. Humagulhol si Doña Margarita. Humingi ng tawad sa akin. Patawad, Yina. Patawad. Sa unang pagkakataon, naging tao siya sa paningin ko. Nagring ang phone ko, si Victor. Maingay ang linya. Ina, maniwala ka sa akin. Humihingal siya. Ang pirma sa San Diego Project. Pirma ko yun. Nanigas ako sa gulat. Pirma mo? Oo, pero noong time na yun bago pa lang ako. Akala ko ordinaryong papel lang. May nag-abot sa akin. Sino? Si Tiago. Pagkasabi niya ng pangalan ni Tiago, nakarinig ako ng malakas na busina, pagpreno at matinding pag-crash. Namatay ang linya. Sumigaw ako, Victor. Wala nang sumagot. Nalaman ng taong iyon na naalala na ni Victor, kaya kailangan na rin siyang patahimikin. Mabilis kaming umalis sa kumbento at pumunta sa Makati Medical Center. Hindi ganoon kalala ang aksidente, pero nagkaroon ng pilay at tama sa ulo si Victor. Dahil sa CCTV, nakuha ng mga pulis ang driver ng hit and run. Si Tiago, nahuli siyang magtatangkang tumakas, dala ang mga papeles ng San Diego Project. Sa mga sumunod na buwan, nabunyag ang katotohanan. Si Tiago at iba pang kasabwat ay binulsa ang pera sa project, habang isinakripisyo at sinisi si Franco. Nilusot nila ito sa pamamagitan ng pagpapapirma kay Victor na inosente pa sa negosyo noon. Nang maging malinaw ang lahat, pinanagot sila ng batas. Samantala, tuluyan nang nagtapos ang kasal namin ni Victor. Walang sigawan, walang sumbatan, legal separation. Annulment na ang aming ginawa. Sa akin napunta si Nena. Ibinalik sa akin ang pera ng kondo at nasa akin pa rin ang shares ni Lola Carmen. Bago kami tuluyang maghiwalay sa labas ng korte, ngumiti si Victor. Akala ko dati tayo na hanggang pagtanda. Ngumiti ako. Akala ko rin. Patawad, sabi niya. Pinapatawad na kita, sagot ko. At iyon ang huling pag-uusap namin bilang mag-asawa. Makalipas ang 1 taon, nag-retire si Don Santiago at bumait si Doña Margarita. Naging aktibo sa charity at madalas bumisita kay Nena. Nagbago siya hindi dahil sa takot kundi sa pag-unawa. Nagkaroon ng kapayapaan ang pamilya. At ako? Masaya akong naglalakad kasama si Nena sa parke. Mama, masaya po ba kayo? Oo naman, sagot ko. Kasi nandito si Nena. Tinuruan ako ng buhay na ang kabaitan ay may limitasyon. Maaari kang magparaya, pero hindi mo pwedeng ibigay ang iyong dignidad. Minsan, ang paghihiwalay ay hindi katapusan, kundi isang pinto papunta sa panibagong buhay. Wala sa kamay ng iba ang ating kaligayahan, kundi nasa atin kung paano natin pipiliing magpakatatag, maging mabuti, at muling mahalin ang sarili. Iyon ang tunay na tagumpay ng buhay.